Nakatakda na ngayong araw ang oath-taking ni Ralph Recto bilang bagong tinalagang Executive Secretary ng Office of the President. Aniya, nakatutok sila sa pagtugon sa korupsyon at pagpapabuti ng pamamahala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bunsod nito, tumanggi na rin si ES Recto na magbigay ng komentaryo kaugnay ng mga pahayag ni Senador Amy Marcos laban sa Presidente. Ngunit sang-ayon siya sa rekomendasyon ni Senador Panfilo Lacson na imbestigahan ang ilang bagong nagbitiw na opisyal ng palasyo dahil sa pagkakasangkot umano nila sa katiwalian. Kabilang dito sina dating ES Lucas Bersamin, ang apo nito na si Undersecretary Adrian Bersamin at si Department of Education Yusek Chay Give Olayvar. Definitely. That's the purpose of all of this. Ang hinahanap natin, accountability and justice, di ba? So expected yun sa opisina ng ES at ng ating palasyo. Nang tanungin naman si Recto kung nananatiling stable ang Marcos administration sa gitna ng mga issue na kinakaharap ng bansa, ito ang kanyang tugon. Of course, yes. Political noise lang lahat yan. As far as we're concerned, we will improve governance. Pabibinsin natin yung takbo ng gobyerno. Siguraduhin natin na halimbawa ang health department, mas papaganda ang health services ng ating pamalaan. Pagdating sa edukasyon, yung mas kalidad na edukasyon, pabilisin yung construction ng school buildings, yung pag-ahayar ng mga teacher, training ng teacher. Yan ang gagawin natin, yung pabibinsin natin. Para naman sa cabinet members, tiniyak ni Recto ang tiwala nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Nananatili yung trust. Definitely. No need for... So ang kabinete ngayon, they're not focused on the noise, we're all focused on sa trabaho. Ngayong araw ay nakatakda namang muling magkita si PBBM at ES Recto pagkatapos ng pagkakatalaga sa kanya ng Pangulo sa naturang pwesto. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.